Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa MILF at MNLF na putulin na ang anumang koneksyon nito sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Ang pakiusap na ito ay kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng unilateral ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga pulis at sundalo. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na umiral ang kapayapaan sa bansa. Bumisita ang Pangulo sa Fort Magsaysay sa harap ng deklarasyon nito na unilateral ceasefire sa rebeldeng komunista sa katatapos ng State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Pangulong Duterte na sa kasalukuyan ay inaantabayanan na ng pamahalaan ang magiging aksyon na rin ng CPP-NPA-NDF sa isinusulong na peace talks. Paliwanag pa ng Pangulo, bagamat may unilateral ceasefire, dapat maging handa ang Armed Forces of the Philippines na bigyan proteksyon ng mga Pilipino. Meron akong mga mensahe sa inyo. Let me explain itong unilateral ceasefire. It is not my decision alone. It is the decision of the cabinet. Of course, si John Esperon pati si Secretary Delvin Lorenzana are automatically members of the cabinet. I am a president that seeks peace with everyone. Ang trabaho ko pagka-presidente, hindi maghanap ng away. Ang trabaho ko pagka-presidente, is tignan ko if at all na walang gulo ang Pilipinas. At kayo naman mga militar, there, ever ready to guard the integrity of the Republic, to protect the people. Ayon pa sa Pangulo, bukod sa komunistang grupo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao. Hiniling na rin ito sa MILF at MNLF na putulin ang umanay koneksyon nito sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Nagpahayag na rin ito ng kahandaan na bigyan ng Safe Conduct Pass si dating MNLF Chairman Nur Miswari para sa maayos na pakikipag-usap sa pamahalaan. Hindi naman natin alam kung bigla na lang mag-away o may gulo. And it is always a comforting thought that mayroon akong armed forces na ready. Just in case hindi tayo magkaintindihan. Now, ngayon, ang presidency ko is puro peace mission ako. I have to talk to the MI and to the MN, si Nur, pati si Murad, and they are ready to talk about peace. Kasi malala ito, matagal na. Marami nang namamatay dito on both sides. And if I remember right, yung Cotabato uprising started in 1972 na halos umakyat na ang mga rebelde doon sa PC Hills. And the fight was already there. Ang gusto ko lang marinig sa MI pati MN na yung Abu Sayyaf na yan, wala na ang koneksyon nila. Kasi yung armas ng Abu Sayyaf, yun yung armas nila noon. Kasi pag ayaw nilang bitawan o nakakonekta pa rin sila sa Abu Sayyaf, I do not think there will be a significant result. Pero ang gusto ko, mag-training na lang ako ng marami ngayon. And your armed forces ask for about 20,000 more soldiers. Kabilang sa sinasabing kahandaan ng mga sundalo ay ang pagkakalob naman ng dagdag sweldo kasama na ang Philippine National Police sa susunod na linggo. Aminado ang Pangulo na hindi bahagi ng pambansang budget and salary adjustment kaya inatasan ito si Budget Secretary Benjamin Diokno na hanapan ito ng pagkukunan. Alam ninyo, pumasok ako sa gobyerno midstream. Ibig sabihin tapos na yung budget because the budget for this year is prepared by last year. At ang budget ko next year is being hammered out now. So kulang ako ng pera, but sabi ko kay Secretary Lorenzana, I might be able to give you 1/2 additional soldiers. Ngayon, nangako ako noon
And remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako. Nadagdagan ko yung sweldo ninyo. Wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way. Starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. So you will get it. Pinasalamatan naman ng mga sundalo ang Pangulo sa pagsasaalang-alang sa kanilang pangangailangan. Samantala, mapayapang resolusyon pa rin ang pag-iirali ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Minsan na umanong nagtangka si Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte na magtungo sa Panatag Shoal pero pinayuhan niya itong sensitibong usapin ng West Philippine Sea. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.